Good morning mga kapatid. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pagkakataon na naman na ito na muli ay makapaglagay ako ng kunting exhortation dito sa YouTube. At sa Sunday na ito or sa araw na ito, pinag-iisipan ko yung topic na patungkol sa paghihintay. At habang tinitingnan ko yung mga verses sa Biblia, napakarami yung mga nabanggit sa Biblia about paghihintay or waiting. At habang pinagbubulay-bulayan ko at pinag-aaralan ito, ako naman ay nailid doon sa isang versikulo sa Biblia or salita ng Diyos na hindi naman wala doon yung salitang paghihintay or waiting. At pinag-aralan ko at pinagbulayan yan. Ito po ay ang Acts chapter 16 verse 16 to 34. At ito ay patungkol doon sa istorya ni Paul at Silas nung sila ay nabilanggo doon sa Philippi. Pinagbulayan ko at pinag-aralan yon at pinag-isipan kung ano ang relasyon nito doon sa topic kong paghihintay. Well, sa umagang ito, mayroon pong dalawang question na gusto kong doon maglalaro yung ating pag-uusapan patungkol sa paghihintay. Ito po yung tanong na paano kung tumagal ang iyong paghihintay? Paano kung wala kang katiyakan sa iyong hinihintay? Ito pong mga tanong na ito ay aking pinagbubulayan in relation po dito sa sitwasyon natin dito sa pandemic na ating nararanasan ngayon. Noong nag-lockdown noong last year 2020 ng March 15, ang akala natin ay hanggang April. Pagkatapos ng April ay okay na. Pero hanggang May, siya pa rin. Hanggang June, siya pa rin. At hanggang ngayon na 2021, inaasam at inaasahan pa rin natin na hanggang kailan kaya matatapos ang ating paghihintay na hindi na gagamit ng mask, hindi na gagamit ng face shield, at hindi na mag-distancing, hindi na hugas ng kamay, at hindi na lagay ng alcohol sa mga kamay. At hindi lamang yon, hanggang kailan kaya matitigil yung ating pakikinig na may ECQ, may GCQ, may MGCQ, at iba pa na protocol na ating nararanasan ngayon. Ang tanong pa rin ngayon ay, paano nga kung tumagal? At yun na nga, tumagal na ng 1 taon. At yun na nga, wala pa rin tayong katiyakan kung hanggang kailan. At yan po yung sinasabi ko na paghihintay, napakatagal na panahon na hinintay natin na umayos, na mawala, ngunit andyan pa rin. So paano ngayon? Inilagay ko din ang aking pag-iisip sa isip nung panahon ni Paul at Silas nung sila ay kinaladkad ng mga tao, nung sila ay pinalo-palo at dinala sa bilangguan doon sa Acts chapter 16 verse 16 to 34. Ang kalagayan nila sa panahon na yon ay marahil parang iba, ngunit mayroon ding kahambing nito sa ating nararanasan. Sila po ay duguan, sila po ay nabugbog, sila po ay pinalo-palo, pinahirapan, tinanggal ang kanilang mga damit at inilagay sa bilangguan na matindi ang gwardiya, sa pinakagitna. At iyan po ang kanilang naranasan, masakit ang kanilang katawan, ang kahihiyan, at marami pang iba na kanilang mga feeling sa panahon na yan. Dahil ang ginawa nila ay pinaalis yung demonyo na nagbibigay ng kapangyarihan doon sa bata para manghula. Kaya't nagalit yung may-ari nito, yung yumaman dahil dito, kaya't iyon ang kanilang iginawa sa kanila. Alam niyo, nung gabing yon na nandoon sila Paul and Silas doon sa loob ng bilangguan, posible po na ang kanilang maisip ay, kawawa naman kami, ang sakit naman nito,
Bakit naman ginawa nila ito sa amin? Ginawa nilang masama na mabuti ang aming ginagawa. Posibleng iyon ang kanilang laruin ng kanilang pag-iisip sa araw at sa gabi na yan. O kaya pwede din silang mag-complain sa Diyos na magsabing, Panginoon, wala naman kaming ginawang masama. Bakit ganito ang nangyari sa amin? Bakit ganito? At pwede din nilang kaawaan ang sarili at sabihin, kawawa naman kami. Wala na kaming pag-asa. At alam ninyo, sa gabing yon, pwede din na kahit yung isang oras lang na nakatali ang kamay nila, nakatali ang paa nila, hubaran sila at sugatan sila at duguan. Kahit minuto or segundo or oras man lang, napakatagal din yan na pagkakataon. At ang isa pang problema din doon, wala din silang katiyakan kung bukas ba palalayain sila, kung bukas ba ibibigay na ng sentensya sa kanila. Hindi din nila alam dahil wala din silang lawyer para ipaglaban sila sa araw na yan. Kaya ang oras, ang minuto na dumadaan ay napakatagal din para sa kanila yan. At ang mabigat pa dyan, sila ay naghihirap talagang physically na sila ay sinaktan. At ngayon, napakahirap din sa isip nila sa panahon na yan na wala din silang katiyakan kailan ba sila lalaya. Makakalakad pa ba sila? Makakagalaw pa ba ang kanilang mga kamay at paa? Papaano na? At sila'y nandoon sa madilim na bartulina ng bilangguan. Pero alam ninyo, sa kawalan ng kanilang pag-asa na yan, kung ano yung hinihintay nila, mayroon pa ang natitira nilang pag-asa. Alam niyo kung ano yon? Sinimulan po nilang manalangin sa Panginoon. Sinimulan po nilang umawit sa Panginoon. Marahil si Pablo at Silas, nag-first voice, nag-second voice ang isa. Kumanta sila ng spiritual song, kumanta sila ng hymnal song. At sila po ay talagang ibinigay nila yung kanilang taus-pusong pagpupuri sa Diyos. Instead na sila ay mag-complain, instead na sila ay manghina, instead na sila ay sisihin nila ang sarili, sisihin ang iba, sisihin ang Diyos or whatever. Pinuri nila ang Diyos. Hindi lang nila pinuri ang Diyos, dumulog sila sa panalangin. Ayon dyan sa mga istorya na yan, they prayed and sing hymns and praises to God. At alam niyo mga kapatid, sa napakagandang ginawa nila na yan, sa solusyon na kanilang ginawa dahil wala naman talaga silang magagawa, nakatulad din natin ngayon. Parang wala tayong magawa sa mga nangyayaring ito. Ngunit mayroon silang napakagandang halimbawa na pwede nating tularan. At yan nga po ang sila ay nagpuri sa Panginoon. Sila ay nanalangin sa Diyos. Marahil hindi ko alam kung tinakpan ba ng plastik ang kanilang mga bibig. Hindi ko alam kung sila'y piniringan sila. Pero kung sakaling tinakpan man ang kanilang mga bibig na tulad din natin ngayon, kailangan din natin takpan ito. Ang mahalaga pa rin, pwede tayong umawit sa isip, pwede tayong umawit sa puso, pwede tayong magham. So hindi ko alam kung ano talagang exact na sitwasyon yan. Pero ang mahalaga po dyan, sumamba sila sa Diyos, umawit sila sa Diyos, nanalangin sila sa Diyos. At mukhang ang kalangitan at mukhang ang mga choir ng heaven ay sumabay sa kanila. Kaya nagkaroon po ng talagang grabe ang epekto nung ang langit ay sabayan sila sa pagpupuri. Kakaibang lindol ang nangyari, kakaibang magnitude ng lindol ang dumating sa bilangguan na yan. Dahil pati yung kanilang mga posas sa kamay, pati yung posas sa paa ay nalindol at natanggal ayon dyan sa istorya na yan. Mga kapatid, sa kalagayan natin ngayon, ang lahat ng tao, ang lahat ng gobyerno ngayon sa panahon na ito ay pinag-iisipan gumagawa ng paraan at mabuti naman yan. Kaya nga nagkaroon tayo ng lockdown, kaya nga nagkaroon tayo ng distancing, long distance, at kaya nga nagkaroon tayo ng tinatawag na
face mask, face shield, lahat po yan ay solusyon ng ating mga gobyerno o ng tao sa mundo sa pandemic na ito na ating nararanasan. Ngunit ang Diyos, sa panahon ni Silas at Paul na ito, nagbigay din ng solusyon sa kanila. Papaano? Dahil ang ginawa po nila, sila po ay kumanta, sumamba, nanalangin sa Diyos sa panahon na wala na silang pag-asa. Naalala ko lang yung sinabi sa Old Testament, sa Salmo, na ang sinasabi niya, kahit ano daw gawin ng mga tagapagbantay para bantayan ang syudad, kahit hindi sila matulog ang mga sundalong mga ito para bantayan yung mga kalaban, wala pa rin, in vain pa rin yan kung hindi ang Diyos ang kikilos. Kaya't marahil sa panahon din nating ito, kahit anong baksin ang gagawin, kahit anong protocol ang ating gagawin, kung hindi talaga ang Diyos ang kikilos, marahil in vain pa rin ang ating makikita sa mga solusyon na ito na ating ginagawa. So mga kapatid, hindi ko alam kung ano ang iyong sitwasyon sa panahong ito. Dumating ka ba sa puntong parang walang pag-asa? Ang iyong hinihintay ay tumagal. Ang iyong paghihintay ay parang walang katiyakan. Ako din, parang iyan ang aking pakiramdam. Pero salamat sa Diyos. Narito ang encouragement. Narito si Paul at Silas. Naranasan din nila ang naranasan mo, ang nararanasan ko ngayon. Pero isa lang ang kanilang ginawa. Nilabas nila. Marahil kung may himnal na dala nila, pero tiyak na wala naman dahil kinaladkad nga sila, hinubaran pa sila, at higit pa dyan ay pinalo-palo sila. Ngunit ngayon, marahil yung mga memoryado nilang mga kanta, ito ay kinanta nila para sa Diyos. So, imbis na sisihin natin kung sino-sino, maging grateful tayo at awitan ang Diyos sa panahong ito na nandito tayo sa pandemic. Napakahirap na gawin yan, pero andito ang mga halimbawa natin. Paul and Silas, sila po'y umawit sa gitna ng bilangguan, sa gitna ng sakit at kanilang naranasan na humiliation. At ayon naman dyan sa istorya, nakinig pa yung mga ibang bilanggo. Hindi lang pala ang langit ang nakinig, pati yung mga bilanggo. At alam ba ninyo na hindi lang yung mga bilanggo ang nabless sa araw na yan, sa oras na yan, sa gabi na yan. Pati din yung warden ay pinagpala dahil nakilala pa niya ang Diyos. Pati yung buo niyang pamilya at sa mga taong naroroon sa panahon na yan. Kung ikaw ay nasa sitwasyon na grabe ang iyong kalagayan, kung ikaw ay lumapit sa Diyos at manalangin at maging grateful sa Diyos at awitan at sambahin ng Diyos, in spite of your situation, God will be worshipped. God will be pleased. Ang puso ng Diyos ay pwedeng matat sa iyo, matat sa atin, at mayroong himalang mangyayari tulad ng Acts chapter 16 verse 16 to 34, kung saan nabilanggo sila Paul and Silas. Sila ay umawit at nanalangin, lumindol ng malakas, sila ay natanggalan ng mga posas at nasira ang lahat. Ngunit sila'y naroroon pa rin. Akala ng bilanggo na warden na sila ay lumayas, lumabas, ngunit hindi. At siya'y lumuhod sa kanila at sinabi, ano ang gagawin ko para ako'y maligtas? Salamat sa Diyos, naligtas sila, ang mga pamilya ng warden na ito. At nagpuri din sila sa Diyos. Iyan po marahil ang hinihintay ng Diyos sa lahat ng tao sa mundong ito, sa lahat ng gobyerno na pwedeng frustrated tayo lahat dahil bagsak ang ekonomiya, hindi tayo makakilos, wala tayong pag-asa, kailan ba siya mawala? 1 year, 2 year, 3 year, 5 years, or forever? Ang Diyos nandyan pa rin, mga kapatid. Handang sumaklolo, handang makinig sa iyo. Gusto niya sambahin mo siya. Gusto niya manalangin ka sa Kanya.
mayroon pang magagawa ang Diyos. Mga kapatid, I encourage you and me and every one of us sa kawalang pag-asang sitwasyon natin na ito. Naranasan ni Paul and Silas. Himala ng Diyos. Kailangan pa rin natin sa panahon ngayon. Ngunit kailangan ikaw at ako at ang buong mundo magkaisa nawa, lumapit sa Diyos. Maging grateful sa Diyos. Sambahin ang Diyos. Awitan ang Diyos. Salamat kapatid sa pagkakataon na ito. Pagpalain ka ng Diyos, magpatuloy tayong manalangin, magpatuloy tayong sumamba sa ating Diyos. Kahit walang katiyakan ang ating hinihintay, kahit na tumagal ang ating hinihintay, let us sing, pray, and worship our Creator, our Almighty God, our Savior, the King of all kings, the God of all gods, who created everything. Siya pa rin ang ating sambahin. Pagpalain ka nawa ng Diyos, magpatuloy ka, kapatid, patuloy tayong lahat